Mayor, nakumpleto ba ho kayong apat ngayon sa bisita? Hindi, kami lang tatlo ni Kitty, ng kapatid ko si Pulong at saka ako. Okay. Kamusta naman po si tatay? Dahil uhaw na uhaw talaga kami sa balita kay tatay. Buhay pa naman siya. Pero hindi siya yung dapat na yung isang tao na ganun yung kondisyon niya sa edad niya na dapat nasa isang detention center. You know what I mean? Yes. Sa kalagayan niya at saka huwag na lang natin i-mention yung kung anong contribution niya sa Pilipinas. Huwag na lang yon. Yung kalagayan niya lang yung iisipin at kalusugan ng tao. He's already 80, 81. 80 years old, tapos ganon yung treatment ng Philippine government. The head of state is Bongbong Marcos, 'di ba? Ganon yung treatment niya sa tao. Another one, I do not know if this will go well with the with the Dutch, pero you are very sensitive when it comes to human rights. So sana maisip nila rin na they should open the debate. Yun lang naman dapat sana. Wala naman, we're not against, kung sino man nagpapatakbo or this place or this country is allowing it to happen, but they should open up the debate to put an 80-year-old individual na medyo may problema na sa kalusugan, may mga sakit na rin, na bakit nandyan siya at ano ba talaga yung kasalanan niya, diba? Because kung ako tatanungin nyo, if it is a war against drugs, kasi yun yung dahilan ng mga who is opposing him, kaya nandito siya. Sino ba ang tinatamaan nun? If you are against drugs, di yung tinatamaan nun yung mga nagbebenta, mga poser, mga drug lord. So paano sa naging mali doon? Because he wants to save the victims of these people. So anong kasalanan ng tao ngayon na nandyan siya sa... Ayoko na magalit. Ano pong napag-usapan niyo? Ano pong napag-usapan niyo po ngayon sa Dalaw? Wala naman, mga nangungumusta lang sa Davao. Sabi ko, traffic. Kasi hindi naman nagre-release talaga ng budget yung legislatura natin. Walang budget yung DOTR to go through with the Davao bus system. Mga ganun bagay. Trivia lang naman. Tapos balita sa pamilya, we were talking about the mga apo niya. Yan. Wala naman masyado. Wala pong current affairs kayo na pag-usapan sa politika sa Pilipinas? Wala naman. Wala mang mga bagong ngayon na mga bagong tawag dyan. Yung nabubuking na mga kabit pala o dyan ng mga artista, mga iba. Sige po, questions po? Mayor, good afternoon. Wait lang. Maiba po tayo. Salamat po sa update kay Tatay Digong sa araw na ito. Your comment po, Mayor, ongoing tungkol po sa ongoing investigation sa flood control projects. So anong basa ninyo dito, sir? Sa tingin po ba natin mapapanagot ang mga nasa likod ng katiwalaan kaugnay sa mga sabing proyekto? Alam nyo, tingin ko lang dyan, okay man, sabihin na natin. Kasi si BBM kasi, when in fact, sa chain of command, siya yung nasa taas. And for the past 3 years, he allowed that to happen. So whose responsibility is that? So ngayon, mag-e-expose siya na kunwari ng mga congressman niya na under din naman sa kanya because you're the president. Ikaw pumirma ng budget na yon. Tapos ngayon, sisisihin mo sino? Yung mga nagpasa ng bakit? In the first place, bakit mo hindi sinigurado? Kasi pinagyabang mo yan sa pangalawang zona mo na may 5,500 flood mitigation projects ka.
Tapos ngayon, nagkaganon. Tapos sisisihin mo yung ibang tao. Ikaw yung presidente, you're the executive ng buong bansa. Responsibilidad mo na yun. If there is someone to blame, that will be him. Okay naman, kasi yung mga ibang politiko ngayon, ginagawa din nilang plataforma. So si Magalong, nag-a-align sila, but yung kinakalaban nila are the congressmen. Why not ask, or question the president himself? Correct. Kasi dinadivert tayo dyan sa mga congressman na yan, cooking show ba? But, sino man yung responsable talaga ng lahat? Sino pumirma ng budget? At sino implementing agency? It's DPWH, that is under the president. Correct. Mayor, ano masasabi niyo dun sa sinabi ni ni BBM na useless? Itong mga nakikita niya. I think, yung nakikita niya useless daw yung mga proyekto. Kasing useless niya nga. Kasi kung i-repair daw yun. Kasing useless niya. Maging useless talaga yan because wala kang directive eh. Dapat simula pa lang ng termino niya, he should have said and instructed everybody, umayos kayo. Huwag niyong galawin yung pera ng taong bayan. Kasi yan, tayo lahat, nagbabayad ng buwis, ilalagay dyan, gagawing infrastruktura, kailangan maayos, walang masisira dyan. Ano ang unang ginawa niya? Dinismantle niya yung PACC. Yan yung watchdog ng corruption. Oh. So, who's responsible na? Siya. So, itong mga nag-iingay ngayon, that is yung sumasakay sa plataforma, kunwari ng presidente na may expose siya, you ask the president himself. He is the only one who can fix this. Hindi yung pagtuturo niya sa mga congress, it will not fix anything. It will not fix anything. And, isa pa, 3 taon na siyang nakangangalang, kaya nangyari yan. So, kaninong kasalanan yan ngayon? It will only happen if you allow it to happen. Ngayon lang na gano'n na, tapos lagi ng tawhanan ng utang igit ng buwis. Next question. Next question. Mayor, di ba sinabi niyo na may kasalanan talaga yung DPWH? Pero bakit kaya sa tingin niyo until now hindi pa niya sinisibak si Secretary Bonoan ng DPWH? Ganito yan. Ang tingin ko lang dyan, pag yan, yung issue na yan, nawala lang na parang bula. Kasi ginagawa niyang press release yan eh. PR stunt niya. Na pupunta sa doon, ganun. Kunwari, may nangyari talaga. Tapos walang makukulong na congressman o kahit sinong politiko, walang makukulong sa mga flood projects na yan. Ibig sabihin, palabas lang yan lahat. Diba? O kung serious talaga siya, sabi niya na, diba? Alam niya, may tinuro na siya, may mga pangalan ng mga kumpanya ng contractors na in-expose niya, then why not file a case? Kung talagang gusto mo ipakita sa tao, okay, you want to redeem yourself, kulong ka dyan. Kahit isang congressman lang. Yung mga nasa Committee on Appropriations po na nag-approve ng mga insertions, kung dapat gawin dyan, yung mga pinakamalalapit sa kanya. Sa Kay Presidente, Speaker, at saka yung committee chairman na dating Zaldico. Zaldico yan. Oh. Si Stella Kimbo for a while, diba? Opo. Tapos ngayon may bago. Yan. They should look into Zaldico. Kasi yun na nga. Pag tumahimik yan lahat bigla, tapos wala talagang resulta, na concrete result, na may nakulong, may nakuhan, somebody filed the case against somebody, cooking show. Cooking lang na. Mayor Paste, on a different matter, sir, may you share to the entire Filipino community what's the reason behind why your father summoned his 4 children to appear before him for a family visit? If it's possible only, sir. Wala naman talaga. Siguro gusto niya talaga nakita niya kaming lahat. Wala man siya sinabi specific talaga na reason. Ikaw, alam mo? Nag-text lang siya bigla ng through call yun eh. Tapos ako
ako ang gibalita sa inyo, di ba? Na Oo. gusto makita si Papa sa tumpat. Out of I mean, nowhere no lang. serious reason actually. It was just Out of nowhere, gusto niya lang kami lahat. kunan nila ng strength. Thank you. Matutupad po kaya yon na makita niya kayong apat this week? Tomorrow? No. 29 na tomorrow. Dili ba? Na tomorrow. Within the week. Within the week. Is there a message from the former president sa lahat ng mga milyong-milyong supporters niya na until now, almost 6 months already, still coming here outside the ICC detention facility? Hindi pa ba daw kayo napapagod? Hindi po. Can you tell him tomorrow that we will never be tired? Sinabihan ko, di talaga yan titigil hanggat hindi ka makakalabas. Mayor, papunta raw dito si Trililing. Mag-aabot ba kayo dito? Trillanes, Oo. tanaw na to. Mayor, may iba po tayo. Baka mag-set up na naman yan ng boxing ring na wala ako. Kailan nga ba ho? Wala na bang rematch kay Torre? Wala bang match kay Torre na sisipot siya? Ayaw niya ako hintayin makauwi. Mayor, nabanggit po ba kay PRRD regarding sa mga flood control na investigation na ginagawa? Na banggit ng kapatid ko. Wala naman siyang comment na ayun na nga. Kasi pag alam ko kasi mayor ako eh. Costing ng project, yung proyekto tama ba, hindi overpriced, hanggang implementasyon, yung process talaga kung paano ka gagawa ng project. Pag sinunod mo lang yan, hindi yan masisira yung mga tinatayo mo na infrastruktura. Anton, meron ka pa? Yes, Mayor, last na lang po. With regards po sa public and private partnerships sa harapan na rin ng Davao International Airport, tatlong companies which include Elinvest, GoPumi Group, and Changi Airport in Singapore. Ay interested po ito sa operate through private-public partnership or PPP. The Davao International Airport area, according to Transportation Secretary Vince Dizon. Your comment po. Okay, so maganda na tinanong mo yan kasi for the longest time, hindi kasi ako kasi ginagawang propaganda against my term as mayor sa LGU, yung airport na yan. But in fact, CAAP yan. It's a national agency, under rin sa national agency, CAAP. Tapos, dapat ililipat na yan na maging sa region to become a Davao regional airport. Under the region na siya. So, may board yan under ang mag-a-appoint yung Regional Development Council. So itong mga kalaban natin, yung mga opposition, hindi naman kalaban talaga, pero yung mga naysayers natin, sinasabi nila na Davao City is not taking care of that airport. Pangit daw ganun. Hindi naman talaga yan responsibilidad ko. Nandyan siya sa Davao, but it's for the region. So itong papasok ang tingin ko maganda kung Changi Airport talaga yung mapipili ng PPP. Kasi otherwise, sino yung the other two? Sa GoPumi Group, sa yung Gokong Way, yes, at sa Philinvest. Wala naman akong problema yan sa dalawang yan. Pero ang trabaho talaga ng Changi Airport is gumawa ng airport. Yung Philinvest, Real estate. land development, di ba? Si Gokong Way, Cebu Pacific. So, meron silang mga aeroplano. But if you look at Singapore at yung airport nila, it's one of the best The best. in the world, if not the best. So, sana kung interested talaga yung Changi, pero it's a national decision. Hindi yan sa local. Thank you, Mayor. So matagal na yung ganon, siguro dahil hindi rin nila inaayos, alam niyo na si Tintin, pag may magandang mangyari sa Davao, magagalit si Tintin tsaka yung bangag. Ay, salamat. Bangag. Gamitin natin yan palagi. Mayor, sa tingin niyo po ba may pananagutan din si Speaker pagdating dito sa flood control? Kasi halimbawa po,
Yung sa Negros, di ba, tinanggal nila si Arnie Tevez. Ngayon, yung dating budget ng ni Arnie Tevez doon for the whole district is 2 billion. But now, under dito ngayon, binigay kay Speaker yung responsibility sa Negros na 1.9 billion, allegedly yung palang ay flood control. Wala pa yung iba. So, may pananagutan kaya dito si Speaker na sa mga flood control na ito? Ano sa tingin ninyong opinion nito dito? Tama yung sinabi ni attorney kanina. Magsisimula talaga yan dyan sa pangalan ng committee ba na yun? Appropriations. Appropriations. Diyan mo makikita kung paano nila inallocate yung pera. And kung makita talaga may tinayo or kung may tinayo substandard o talagang walang tinayo, ganun. Probably. Pero alam nyo, actually somehow tama naman yung sinabi nila that they cannot investigate themselves. Tama yun. Kasi talaga alam nila na wala silang tiwala sa mga sarili nila. Ano? Andyan naman yung executive, kaya nga yung presidente talaga dapat ang tatanungin. Kailangan niya, kung serious nga talaga to siya, buksan niya. Mayor Baste, do you have a message to the entire Filipino community supporting your father? Mahal na mahal ko kayong lahat. Mahal na mahal kayo ni Rode, Papa nako. Kaayog yun. Salamat sa lahat ng suporta nyo. Mabuhay kayo. Huwag kayong titigil sa para sa tunay na pagbabago. Andyan na tayo. Ituloy-tuloy lang talaga natin to. Nakita niyo na yung transformation. Midterm elections, maganda yung resulta natin. Hindi ko lang alam kung bakit nakalusot yung dalawang LP na di man lang lumabas ng bahay. Pero the Philippines, the country is evolving into something better. Kita nyo yan. Kasi kami sa Davao, matagal na kami. Di kami gumagamit ng pera. Eleksyon. Ang sinasabi lang namin, kung may magbigay ng pera sa inyo, tanggapin nyo. Pero sino yung tingin nyo? Yung mismong kandidato na makapagbigay ng pagbabago, na mga magagandang maayos yung lugar nyo, yun yung piliin nyo. Kasi yung pera niya, ginauto lang kayo ng mga politiko na yan. So yan, nakita natin, we've observed that nung midterm elections. Na kiniklaim pa talaga ni Bangag na okay daw yung resulta. Pero nung nagsimula yon, ang pinagyabang niya 12-0. Basta, kung ano yung ginasabi talaga ni Bangag, anong sinasabi niyan, hindi niya gagawin yun. He always does the opposite. Diba? Sinabi niya, hindi niya ipapadala to ng yung tatay namin sa anong ginawa niya? Kabaliktaran. Pag may sinabi yan, ang kabaliktaran niyan ang gagawin. Kasi yung utak, wala na, baliktad na rin. Gumulong na yung utak niyan. Mayor, anong masasabi niyo tungkol dun kay yung bangayan ngayon between Torre and Napolcom na nagkakaroon sila ng konting dahil ba sa tingin niyo sa yabang ni Torre kaya nagkakaganyan? Pera yan. Pera. Hindi ko lang alam saan nila o anong inapagawa yan. Pero pera talaga yan. Basta mga ganun. Walang iba yan. Pera yan. Hindi lang natin alam kung ano talaga. Pero usually. Kasi magkaiba naman sila ng role. Hindi mo naman pwede yung di ba? Pera yan. Mayor, may question. Kasi ngayon nasa spotlight si Vizcaya. Tapos nasa di ba malaki yung contractor. Tapos sabi niya, isoli ko na lang yung bahay ko, kunin mo na lahat yung food ko na mga kotse. So pag ginawa na yun, is that enough? Hindi na siya magpupulong ng mga cancer? When you return everything I do not know what the law says. But that doesn't mean you did not do it. right? Di ba? Hindi ibig sabihin na sinauli mo, kunwari, may ninakaw ka, tapos sinauli mo, hindi ibig sabihin na hindi ka nagdakaw. Yun lang yun. Di ba? Lahat sila parang ganun yung gagawin. Susuliin na lang nila para tama na. I think siguro ang ma-modify diyan ang sentensya niya. Kung aamin talaga siya, na guilty siya ganun, probably. But I'm not a lawyer, I cannot answer that.